So sa pagkakataong ito po mga kapatid, no, atin pong bibigyang sagot o sasagutin po ang isang video na nakita po natin na ipasa din po ito sa atin dahil mayroong isa palang nagsasabi at sinabihan pa talaga no na ang Diyos ay hindi all-knowing, no? Dahil nagtanong daw ang Diyos. At maliban po sa ang Diyos ay hindi all-knowing, in which ito po ay paniwala nating mga Katoliko that God is a God all-knowing. At saka ang malala pa dito mga kapatid at mga kaibigan, tinawag pa niya na ang Diyos ay bobo. So that's why I reacted and I decided to create this video reaction in my schedule here in Punto por Punto para po bigyan natin ng pansin at malinawan din po tayo. Sa pagkakataong ito, baka nanonood din po itong ating kaibigan. Oh, sana ay makarating sa kanya itong ating paliwanag at sana ay mabuksan din ang kanyang puso at isipan. Para mas lalo po natin maunawaan mga kapatid, atin muna itong pakinggan. Actually, ang video na ito ay medyo mahaba-haba. But anyway, sa video niya po mga kapatid ay kukunin natin muna yung first point. Kasi meron itong kasunod pa ng mga points. Pero sa first point lang po tayo magpo-focus ngayon. Napakabobo pala talaga ni Yahweh, no? Yung Diyos na nasa lumang tipan. Ayan, so nanotice nyo na po mga kapatid, napakabobo daw ng Diyos sa lumang tipan. Bakit kaya nasabi niya na bobo daw ang Diyos sa lumang tipan? Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng muka yung mga Kristiyano at Kristiyana. Ayan, so inonotice din po natin mga kapatid how Yung kahoy na ipinagbabawal at nagtago sila ni Adan, hinanap pa sila ni Yahweh. Hinanap pa sila ni Yahweh. Nasaan ka, Adan? naging questionable po sa kanya mga kapatid ang pagiging all-knowing ng Diyos dahil daw sa pagtatanong ng Diyos, nasaan ka, Adan? Nung pinatay ni Cain si Abel, tinanong mo pa si Cain, nasaan yung kapatid mo na si Abel? Sa side naman ni Cain, tinanong daw si Cain, nasaan yung kapatid mong si Abel, no? Ganyan ba yung all-knowing? Paano naging all-knowing yun? Tapos, nung malaman mo na sumuway si Eva at Adan, Ito. So, dito lang po muna tayo mga kapatid, no? Atin fokusan. Sasagutin natin sa next part naman yung kanyang video kasi medyo baka humaba pa ng tuluyan. So, paano daw mga kapatid naging all-knowing ang Diyos kung ang Diyos mismo ay nagtanong pa kay Adan, nasaan ka, Adan? Paano daw naging all-knowing ang Diyos nang hanapin pa ng Diyos kay Cain si Abel nung patayin ni Cain si Abel? So, ito po yung tanong, no? Ang Diyos ba sa Old Testament ay hindi all-knowing dahil nagtatanong siya kay Adan at Eva? Hindi ba mga kapatid at mga kaibigan, all-knowing ang Diyos dahil siya po ay nagtatanong, may question po siya? Dahil ba sa ganyang argument, ibig sabihin, hindi niya nalalaman dahil nagtatanong siya? Ito yung basehan po mga kapatid, no? Basic na basis. Yung nagtanong po na, nasaan ka? Genesis chapter 3 verse 9. Oh? Tinanong diyan ng Diyos si Adan. Sa 3:11 naman po mga kapatid, sino ang nagsabi sa iyo? Okay, na sila ay hubot-hubad, no? Sa Genesis 3:13 naman, anong ginawa mo? So, because of this kind of arguments mga kapatid, the man in the video clip that I provided conclude mga kapatid at mga kaibigan that God is not all-knowing. Ngayon, is that true
that God is not all-knowing because God asks questions? Hindi nga ba all-knowing dahil nagtanong lang ang Diyos? Kaya itong nagiging questions talaga, no? Ibig sabihin ba talaga, kung kayo pong tatanungin sa mga nanonood ngayon, sa mga nakikinig ngayon, hindi pala all-knowing ang Diyos dahil sa kanyang pagtatanong? Well, ang ating pong tugon diyan, mga kapatid, hindi agad na sabihin natin in conclusion o magko-conclude po tayo na siya ay hindi all-knowing. Kasi ayon po sa Biblia, ang Diyos ay omniscient o nakakaalam ng lahat. Siya po ay all-knowing. Alam po ng Diyos ang lahat. Alam po niya. Kaya mayroon pong patunay na mga talata po sa Biblia that God is really all-knowing. Kung titingnan po natin sa Psalm chapter 139 verses 1 to 4, malinaw po dito, mga kapatid, na alam po ng Diyos ang lahat. Kung gustong patunayan, atin pong basahin po yan, mga kapatid. Yung sinasabi sa Salmo 139, or sa awit 139, basahin po natin, mga kapatid, para mas maging malinaw po ito sa atin. Ito, yung sinasabi po dito. Ito ay isang awit, no, nakatha ni David upang awitin ang punong mga awit. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi ilingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiiyak, yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Malinaw po, mga kapatid, kahit po si David, si Haring David, malinaw na kanyang binanggit na hindi po kayang ilihim o hindi malilihim sa Diyos ang lahat. Sabi pa nga, no, sa last part, 139 verse 4, di pa ako umiiyak, yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon. So, hindi pa pala, kahit po, mga kapatid, no, gagawin pa lamang natin, alam na po ng Diyos yung magiging output or magiging outcome po nito. So, hindi po pwedeng sabihin that God is not all-knowing. Because God asked question to Adam, then may conclusion na that God is not all-knowing. So, what kind of argument is that, mga kapatid? Sasabihin natin yan. In Psalm 139 verse 1 to 4, really stated, o napahayag talaga, alam po ng Diyos ang lahat. Lahat ng ating naiisip or iniisip. Kahit pa bago pa natin gawin, alam na po ng Diyos. At nasisiyasat po ng Diyos ang lahat. Not just only we can read that in the Old Testament, also, mga kapatid, even in the New Testament. Unang Juan, no, na ipinapahayag po sa atin, 3:20, kung paano natin maipapakita, mga kapatid, na alam po ng Diyos ang lahat. Ito. Basahin po natin yung unang Juan 3:20. Sakali mang tayo'y usigi nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. God is really
all-knowing. No? He really knows everything. Oh? Ito, in 1 John 3:20 in English Standard Version, for whenever our heart condemns us, God is greater than our heart. And He knows everything. So, alam po ng Diyos ang lahat. That's why, imposible po na ang Diyos ay hindi all-knowing. For the reason na nagtanong lang siya, nagkaroon na agad ng conclusion na ang Diyos ay hindi all-knowing. Kaya, mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga nakikita natin, sa mga napapanood po natin sa social media, sa anong pong platform yan, Facebook, TikTok, YouTube, sa lahat-lahat po talaga mga kapatid, ingatan po natin. Ito pa, Hebrews chapter 4 verse 13, na inaipapakita talaga na walang nalilihim sa Diyos. Wala talaga. Bakit? Ito, basahin po natin yung talata. Sinasabi po dito mga kapatid, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Hayag at lantad, no? Ibig sabihin, hindi pwedeng taguan ng Diyos. In English, basahin po natin, no creature in New American Bible Revised Edition is concealed from Him, but everything is naked and exposed to the eyes of Him to whom we must render an account. Hindi makakapagtago ang kahit na sino man. Walang makakapagtago na kahit na sino man sa Diyos. Lantad na lantad po ang lahat sa paningin ng Diyos. So how come that there will be a person who said that God is not all-knowing? Because God asked question. Paano kaya nagkaroon ng ganyang klaseng conclusion dahil lang nagtanong? Okay? So, alamin natin muna yung pinaka dahilan. Hindi na magkakaroon tayo ng conclusion that God is not all-knowing. We have cited verses in the Bible na nagpapakita mga kapatid at mga kaibigan na alam ng Diyos ang lahat. Okay? Nag-cite na po tayo ng mga verses in the Bible. We already cited una, yung awit 139:1-4 o Psalms 139 verse 1 to 4 na alam po ng Diyos ang lahat ng ating iniisip. No? Bago pa tayo mga kapatid, sabi nga ni Haring David, bago pa siya umiyak, alam na po niya kung ano talaga yung magiging resulta nito. Sa unang Juan 3:20 naman po, ipinahayag dyan ni San Juan, na ebanghilista at apostol ng ating Panginoon, na walang lihim sa kanya dahil nalalaman po ng Diyos ang lahat. Hebrews 4:13, walang kayang ilihim sa Diyos. Kaya, ang tanong, bakit po nagtatanong ang Diyos? Yun sana ang binigyang emphasis muna. Hindi na magkakaroon ng conclusion at sasabihin pang bobo ang Diyos dahil ang Diyos ay hindi all-knowing. Bobo daw ang Diyos dahil bakit pa siya nagtatanong kung all-knowing ang Diyos? Kaya doon po maraming nag-react. Sabi ko sa kanila, so sasagutin po natin yan. Bakit nga ba mga kapatid nagtatanong ang Diyos? Doon sa part ng Genesis. Alam niyo po, meron akong tatlong rason na iiwan po sa inyo.
Una, yung pagtatanong po, yan po ay paraan ng pagtuturo. And a very simple analogy po mga kapatid. Okay? Analogy ito Kung ang isang teacher ay nagtuturo po sa kanyang mag-aaral at nagtanong po ang teacher at yung argumento po ay sasabihin na bobo kapag nagtatanong, ibig sabihin pala bobo ang teacher? Kung magkaganyan po yung klase ng argumento, so ibig sabihin kung sino man ang gumawa ng content, tapos magtatanong siya, bobo pala ang gumagawa ng content kasi nagtatanong siya. So nakikita po natin dito mga kapatid, yung illogical reason. Kapag illogical reason po ang ginagamit, so hindi ka po matututo dyan. So walang pagtuturo na mangyayari dyan. That is why, doon po sa kanyang cited na verse in the Bible, especially, he quoted Adan, or si Adam, mga kapatid, na tinanong sa ng Diyos, nasaan ka? So ano yung pagtuturo po doon mga kapatid? Not just because God doesn't know where Adam is. Yung nangyari po mga kapatid na sumagot po ang tao na nilikha ng Diyos na nagtago ako sapagkat ako'y hubot-hubad. Tapos sabi ng Panginoon, sino ang nagsabi sa iyo? Kumain ka ba ng bunga ng puno na nagbibigay ng pagkakaalam ng mabuti at masama? O di po ba? Hindi ba yun paraan ng pagtuturo mga kapatid? I-analyze po natin ng maigi. The second reason po mga kapatid why God asked para po sa tinatawag nating relasyon. Hindi po ba mga kapatid at mga kaibigan yung sumisira sa relasyon ng Diyos at ng tao, walang iba kundi ang kasalanan. Nagkasala po mga kapatid ang tao na nilikha ng Diyos. And yet, after that, nagkaroon na ng separation ang kanilang relation. Kasi ganito yan mga kapatid. If we go to the Isaiah chapter 59 verse 2, ganito po mga kapatid. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo marinig. Therefore, talaga nawala yung relasyon ng tao sa Diyos the time na nagkasala po sila. Lumabag sila sa kautusan ng Diyos. Kabilin-bilinan po ng Diyos na huwag kayong kakain. Dahil po kay Satanas, nilinlang niya po si Eva, inalinlang si Eva. At dahil nalinlang po si Eva, na-encourage din na gumawa din ng pagkakamali si Adan. So anong nangyari po mga kapatid? They broke their relationship to God. Yung pagtatanong po mga kapatid, sino nagsabi? O di ba? Nagtanong ang Diyos. Sino nagsabi? Kumain ba kayo? So doon po mga kapatid, alam at inaalam na po at nalalaman din po ni Adan at ni Eva yung status nila sa relasyon nila sa Diyos. Kasi hiyang-hiya nga sila po mga kapatid Kaya nga po sabi nila, sila ay hubot-hubad. Nagtatago na po sila sa ating Diyos. Pangatlong rason po bakit nagtatanong ng Diyos? Ito, para po bigyan ng pagkakataon ang tao na umamin. Di ba? He also mentioned about Cain and Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Nagtanong ang Diyos, nasaan ang kapatid mong si Abel? So, dahil ba nagtanong ang Diyos kung nasaan si Abel? Hindi niya alam? Anong sinagot po ni Cain? I am my brother's keeper.
Anong sagot ng Diyos? Yung dugo mismo ni Cain, no, sumisigaw. Ibig sabihin, alam po ng Diyos. But God want us, no, na aminin ang ating pagkakamali. Aminin yung ating pagkakasala. Yun din po ang nangyari. Bakit tinanong po ng Diyos si Cain? Dahil gusto ng Diyos na aminin ni Cain yung kanyang pagkakasala. Aminin ni Adan ang kanyang pagkakasala. Hindi po ba? Yun yung tanong, no? Sa kay Cain ng Diyos, no? Sa Genesis 4:9. Maliban po dyan mga kapatid, sa life din po ni Job in 38 to 41, chapter 38 to 41, yung mga tanong po kay Job mga kapatid o kay Job. Yan po ay malinaw na nagpapakita na ang pagtatanong, hindi po yan nangangahulugan ng pagiging hindi alam ang lahat. Kasi ang pagtatanong, again, paraan ng pagtuturo, yun ay para alamin yung relasyon at para mabigyan din po ng pagkakataon na yung tinatanong ay umamin sa pagkakamali o pagkakasala nito. Ito pa. May mga theologian po tayo mga kapatid, the early church fathers po natin, like Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, ganito po, para sa kanila itong nangyari, ang pagtatanong po ay para sa pagninilay. Also, it's kind of reflection. Not because you don't know, no? In Thomas Aquinas naman po, sabi niya, para sa kabutihan ng tao. Hindi nangangahulugan that you do not know. Kasi nilatag po natin mga kapatid at mga kaibigan yung mga talata that shows God is really all-knowing. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos po ay talagang all-knowing. No? All-knowing talaga siya. Ang kanyang pagtatanong po ay paraan ng pagtuturo at pakikipag-ugnayan. So, I hope mga kapatid, mga kaibigan ay kahit na sa maikling pagkakataon na ito mga kapatid, baka makita po ninyo yung mga iba pang videos nitong taong ito. So, atin pong bigyan ng pansin din na mabigyan din po ng clarification. No? In case makita nyo po yung video, so bigyan po natin ng clarification. Baka meron pang, aside from this video na ilatag po natin, at ito ay kumukontra po mga kapatid sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. So, kailangan po nating dumepensa. Kasi, we are also obliged in 1285 ng Catechism of the Catholic Church to defend our faith by word and deed. Kaya po, patuloy natin, no, na alamin ang katotohanan. Huwag tayo basta na lang maniwala. Aside from this mga kapatid, no, may mga part of videos pa siya na sasagutin po natin, no? Kasi ito yung video niya po, no, na kanya pong nailatag po sa atin, ito. Kinagat ni Eva yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal at nagtago sila ni Adan, hinanap pa sila ni Yahweh. In-emphasize pa yung paghahanap daw ng Diyos kay Adan at Eva para ipalitaw po niya mga kapatid that God is not all-knowing. Okay. Naging all-knowing yun. Tapos, nung malaman mo na sumuway si Eva at Adan, sinabihan mo yung Espiritu Santo at yung anak mo na naging kawangis na natin si Eva at Adan. Palayasin na yung mga yan. Ayan, no? So, ito po mga kapatid, dito po natin malalaman talaga kung ang tao ay may alam, may pakialam, o nakikialam lamang. So, dito po mga kapatid, sabi niya, sinabihan daw ng Diyos, yung Espiritu Santo, yung anak, na patungkol daw yun na palayasin daw si Eva at Adan. Sinabihan daw yung, ibig sabihin, yung Trinity sinabihan daw ng Ama, yung anak at Espiritu Santo na palayasin. Kaya, kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, probably, baka maniwala na lang po tayo sa mga kuro-kuro o sa mga haka-haka nito. Or,
Baka nagbabasa po tayo for siguro hindi po natin nauunawaan ng lubos, posible. Kasi alam naman po natin, yung kakulangan po natin sa pag-aaral ng ating pananampalataya, ito po yung nagiging cause ng ating pong pagkakamali at pagliligaw ng landas. Kaya patuloy po natin mga kapatid na bantayan yung katuruan ng ating simbahan. Pero yung promise kasi ng ating Panginoon ng ating Panginoong Hesus, that sasama po siya sa atin, no? 28 at 20. Sasamahan niya po yung simbahan hanggang sa wakas. Kaya ito, hanggang sa wakas din po natin mga kapatid gagawin ang pagdedepensa ng ating pananampalataya. Huwag po nating hahayaan na siraan po yung ating paniniwala, especially dito po, sabihin niya na yung masaklap na part po, yung sabihin niya na ganito po. Napakabobo pala talaga ni Yahweh, no? Yan. Yung sabihin niya na bobo ang Diyos. Oh? Yung Diyos na nasa lumang tipan. Oh, sinabi niya na bobo daw ang Diyos sa lumang tipan. Ito po yung masakit na part. But then, if we just rely on what we feel, no, mga kapatid, hindi tayo makakapagbuo ng magandang argumento. So, kaya nga po, ito ay bibigyan natin ng linaw yung sinasabi na Diyos na nga, no, naging bobo pa. Pero kung titingnan natin mga kapatid sa Bible, bakit po may mga tao na ganyan yung kanila pong pag-iisip na para bang mas higher, they think higher than God, no? Dahil hindi po nila alam yung buong katotohanan. Bakit po nasabi natin yan? Kasi kung atin pong sasaliksiking mabuti yung Biblia, yung nagsasabing bobo ang Diyos, naku, yun po yung hindi nakakaunawa ng katotohanan. Ito, sabi po sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ganito po mga kapatid yung ating mababasa. Ang sabi ni Yahweh, yung sinasabihang bobo, no? Ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. So, hindi pwedeng ilapit, hindi pwedeng itulad, hindi pwedeng sabihin na magkapareha sila ng kaisipan ng Diyos. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kaya nga po mga kapatid, nagtanong ang Diyos, kasi hindi naman po kaparaanan ng tao ang kaparaanan ng Diyos. Hindi po magkatulad. Iba po yung kaparaanan ng Diyos, iba rin po yung kaparaanan ng tao. Kaya nga meron tayong yung earthly things and heavenly things. Kasi iba-iba po yan mga kapatid, magkaiba. Sa verse 9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Never, ever na maaabot ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan lamang ng tao, mga kapatid. That is very, very, very impossible. That is why I am very disagree to the statement that's saying that God is not all-knowing. Therefore, mga kapatid, even in the Bible, kahit pa po suportado ng science, mapapakita po natin that God is all-knowing. No? Kasi sa siyensya, makikita din po natin, alam po ng Diyos ang lahat. Sa Bible, makikita po natin, alam po ng Diyos ang lahat. In our life, alam po ng Diyos ang lahat. We read the supporting verses in the Bible, and therefore, mga kapatid, kailangan po nating maniwala na alam po ng Diyos ang lahat. Kaya, paano po tayo mananalangin sa Diyos na, Lord, tulungan mo po kami, ganito, ganon. And then, ang ating panalangin ay in a silent mode kung hindi niya po alam yung lahat. Napaka-illogical po mga kapatid. Pero kahit na ano man ang ginagawa natin, tandaan natin ito mga kapatid, kahit ano man ginagawa natin, either it is a good or bad, there always a consequence. Kaya po ipag-pray po natin yung taong sinabihang bobo ang Diyos, no? Dahil sa pagtatanong lamang ni Adan at ni Eva, o ng Diyos kay Adan at Eva, pagtatanong ng Diyos kay Cain, dahil nagtanong ang Diyos, ay sinabihan pa itong bobo at hindi po all-knowing. Pag-pray po natin mga kapatid that they will be enlightened
in their uh, in their research, no? Kung nagre-research man po sila mga kapatid. And hoping that someday makakasama din po natin sila in explaining, defending our Catholic faith. So sa Diyos po mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman.